Sa ibang balita naman, ikinakasana ng kampo ng Morong 43 ang pag-isampa ng kaso laban sa apat na opisyal ng AFP at PNP. Patuloy yung propaganda ng ebidensya ng grupo para kasuhan ng paglabag sa Anti-Torture Act of 2009 si Major General George Segovia, ang dating Infantry Battalion Commander sa Camp Kapinpin. Kasama rin sa mga balak nilang kasuhan ay sina Colonel Aurelio Baladad, Lieutenant Jaime Abawang at Superintendent Marion Balonglong. Bukod sa kasong kriminal, inihandaan na rin ang paghain ng administrative case laban sa mga naturang opisyal. Nanindigan naman ng AFP na harapin nila mga kaso na isasamba ng Morong 43. Hindi naman daw nila kasalanan ng maling pag-aresto sa health workers dahil di raw sila ang nakaupo nun sa pwesto ng mangyaring pagtakip sa Morong 43 at hindi rin daw magsosorry ang militar. Sinegundahan din ito mismo ni Pangulong Noy na nagsabing sapat ang aksyon ng pagpapalaya sa Morong 43 at sa tingin niya, sobra-sobra na yung pagbibigay pa ng public apology ng AFP. Pero may nagtanong sa akin, health workers ba yan? Sir Igan, ba't nakataas ang kamay, nakatikom ang kamao? Hindi ko naman sagot yun. Tsaka ngayon daw, medyo low moral tuloy yung AFP natin kasi because of this, di ba, kailangan na i-release sila kasi may 5 yata out of the 43 na umamin naman na sila ay... Tsaka meron silang armas na nakuhanan nila. Pero sinasabi talaga ng mga health workers, sa mga probinsya kasi sila naka-assign, no? Pagsugatan ka pa, tatanungin po ba kung militar ka ba o komunista? Tama, oo. Gagamutin mo, dahil yun na sinumpaan nila, magsalba ng buhay. Diba? Pero iba yung tipong nandun ka na sa kampo. Ikaw na yung parang ano, diba? Pero yung hihingan ka ng tulong, yun ang ano mo yun ang trabaho nila eh. Kaya unawain din natin. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa iba pang mga balita. At kung wish niyo po naman ay high-tech gadgets ngayong Pasko, heto po ang bagay sa inyo. Nandyan ang speaker na kasing nipis lang po ng papel. At heto naman po ang... Teka, nasan ba yung singnipis ng papel? Yan. Yan. Grabe nga naman yan. Speaker yan, ha? Parang speaker. Oo. At ito naman po ang gigantic na 65-inch flat screen TV na 3D na kahit hindi ka pa magsuot ng 3D glasses. Aba? Yun. Meron din pong mga nakakaaliw na 3-dimensional na hologram images. Nakakaakalain nyo hubang tunay ang mga nakikitang imahe. Lahat po yan ay tampok sa isang high-tech expo ngayon sa Taiwan. Grabe ang technology, no? Paliit ng paliit, panipis ng panipis. Pagaan ng pagaan. Oo. Baka next time nasa utak na lang eh. Pwede. Kakapit na lang. Microchip na lang. Ikaw na lang may alam na meron kang ganun. At eto naman, magdadala ng inyong pangarap na gift this Christmas. Siyempre, walang iba kundi si Saint Nick o si Santa Claus. Pero ano ito, nakikita natin sa London kung saan hindi lang isa, kundi maraming Santa ang sabay-sabay na namamasyal doon. At ang dami po nila. Kaya naman ang mga commuter at motorista talaga naman naaliw sa dami ng mga Santa Claus. Ang pakay daw ng mga wandering Santa bumati ng Merry Christmas sa bawat makasalubong nila. Sagot, hindi. At bahagi yan ng SantaCon flash mob na taon-taon ginagawa para maibahagi ang masayang diwa ng Pasko sa London. Pag pag sinabi mong flash mob, parang negative na connotation niya. Baka kuyugin ka ng mga Santa, di ba? Wow. Ito naman, dito ho sa Pilipinas naman, bida ho ang mga naglalakihan at mga bonggang Christmas float sa taunang Paskotita Float Festival sa Pasig City. Yan, high-tech po ang mga pumaparadong floats, kasama po ang mga kabataang sumali sa preparasyon nito. Gaya ng mga fairy tale-inspired na float ni Peter Pan, Beauty and the Beast, Pinocchio, Dumbo, Aladdin, Little Mermaid, at Alice in Wonderland. May mga giant robot din po at hindi sila nagpahuli. Yung mga characters mula sa Lord of the Rings at Star Wars naman. Ayos. Ang cute naman yan, Si Yoda yun na. Si Barbie ba yan? Yes. Naku, magkakagulo mga bata sa Barbie. Beautiful. Butterfly. Paskotita Festival. At ngayong Kapaskuhan, talaga naman pabonggahan ng mga Christmas party ng mga kumpanya. Kaya ito po ang isa sa pinakabongga so far, isang Christmas party ng mga call center agent na ubod ng dami ng fireworks. Maliliwanag, mga kulay, talaga naman nakakamangha ang fireworks display na hinanda para sa mga call center agents. Grabe. Ganda, ha? Clean air up. Ay, oo nga. Oo. Yan daw, hindi naman siguro yun daw yung bonus nila. Meron pa. So, talaga may mga pailaw na akala mo ay isang katutak na alitap-tap naman sa langit. May water fountain naman ang dating at meron ding nakakapanindig balahibo dahil sa slow and dramatic na style.
Kasabay po ng fireworks display, nakakabilib din ang iba't ibang performance sa mga bisita sa Christmas party, gaya po ng interpretative at fire dance. That's a nice one. Ang Tagal ganda dun sa niyan, ano. oo. Yan, Oh, sige. boy. Good luck, global warming. Ayan ang problema lagi sa mga ganyan. Oo nga. At narito naman ang hirat para panahon natin. Alright, ako pala yun. Yun na. Magiging maulap at may kalat-kalat na ulan ang panahon ngayon sa Metro Manila, pati na ang Northeastern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, kasama ang Visayas. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng dalawang low-pressure area na namataan sa bansa. Ayan po, abangan niyo po yan, may mga low-pressure areas tayo. Una ay nasa layong halos 200 kilometro sa timog silangang bahagi ng Tuguegarao City. Ang ikalawa naman nasa 240 kilometro sa silangan ng Puerto Princesa, dyan naman po sa may Palawan. Ang mga taga Mindanao ang makakapag-enjoy ngayon ng maganda-gandang panahon ngayong Lunes. At samantala sisikat ng ating araw ngayon 6:12 ng umaga. At syempre mamaya naman ang lubog po nito 5:28 ng gabi. Hapon pala. O nga, kaya biglang binadya ko, hapon lang pala yan. I-check naman natin lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Alright. Okay, I know it's B, but I don't know what to say. Okay, susunod naman natin. Yan. Ako, Mare, ikaw na. O, ikaw na. Ba't yan? Hindi ako na lang. Hindi ako na lang. Ano gusto mo? Pahinga mo sa sakit ng ulo. Ako, ito, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamamasko. Ngayong 12 days na lang before Christmas. Bongga po ang ating pupuntahan today at makiki-breakfast tayo sa isang bahay na talaga namang ultimate kabonggahan po ang mga Christmas decor dyan. Oh. Diba? And why not? At ang may-ari naman ito, talaga namang makulay ang personalidad. As in, kahit simple ang okasyon, todo ang kanyang forma at may concept pa. Ito po, at ipapakilala na siya sa atin ni Susan at Arn. Good morning sa inyong dalawa dyan! Good morning, kumaring Connie. Good morning, mga kumar. Si Pia, andyan din. Ano? Ito ho, nakikita niyo yung kinalalagyan ko ngayon. Napakaganda ho nito. Ba, pagka ganito ho yung lugar na pupuntahan natin araw-araw, talagang parang Pasko na. Parang isi-shortcut na natin ng Pasko dahil nakikita niyo ho ba ito, itong Christmas tree na ito na puro rose? Aba, alam niyo ba, isang bahay ho ito dito sa Makati. At ang may-ari po ng bahay na ito, maniniwala ba kayo na hindi lang yung kanyang mga suot ang pinaghahandaan, kundi pati na rin yung, eto nga, yung gatong kapaskuhan, kita niyo naman ang kakaibaan disenyo, talaga napaka-aliwalas. At punong-puno ng rose dahil ang tema nga po nito ay parang Enchanted Rose Garden. Ayan. So, mamaya, yun yung ating ipapakilala may-ari nito, talaga naman hong bakit ka? Hi, Ay! hi, Sam. Di mo ako nakilala, no? Ano ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ganda na costume ko, no? Pambira. Dati ng costume party. Hindi pala bagay sa'yo yung ganyan. Bagay? Hindi. Oy, ayaw mo naman, no? Hindi Bagay ako. bagay. Ano Ingit ba ka lang, yan? wala kang ganito. Nainggit ako, nainggit. Nainggit ako. Oo. Ay, sino nagbigay sa'yo nito? Ay, mamaya ko na sasabihin sa'yo. Ikaw talaga, nakialam ka na nakialam dito. Alam mo ba kung sino may-ari ng bahay na to? Hindi ko sasabihin. Hindi ko sabihin, hindi mo nga alam eh, di ba? Oo nga eh. Ay, alam mo? Sino? Alam mo, ang may-ari ng bahay na ito ay walang iba kung hindi si Miss Tessa Prieto. Yan. At ako, alam niyo. Tessa. Di ba, kita mo naman yan, pag nagsuot ng Kaya damit, pala ganito binigay sa akin. stand out talaga pag yan ay nag-forma-forma at nagagawa ng mga ganyan-kanya mga style. Anyway, mamaya ho, ikutin natin to, kasama natin si Tessa. Pero hindi ka kasama ang ganyan. Kasama ako. Hindi ka, di ba kayo suot mo? Hindi pwede At mo sa kasama ako. Meron na tayong gagawing gift giving for kids. Siyempre, kasama pa rin ho natin si Miss Tessa Prieto Valdez dito sa kanilang tahanan sa lungsod ng Makati. Back to studio! Ano yung bailarina o... Fairy? Fairy ba yun? Hindi fairy. Hindi ko siya lalapitan. Okay, pahabol ng Piyasang Pinoy, ibibida natin ngayong umaga na talaga naman engrande dahil first time. Kasama natin sa unang hirit sila magdiriwang ang unang Valenciana Festival ng Gerald Trias, Cavite. Ito po, Valenciana, isang malapaelia recipe na kanin pala, aba, ulam na. Kaya makikita natin kung paano ba ginagawa yan sa tulong ni Monica. Good morning, Mon.
morning mga kapuso. Live na live po tayo ngayon dito sa General Trias, Cavite para makisa sa kanilang kauna-unahang Valenciana Festival. And you heard it right mga kapuso. Unang taon po na isa-celebrate nila itong Valenciana Festival at dito po niyo yan mapapanood sa unang hirit in line sa kanilang 262nd anniversary. At bilang Valenciana nga ang bida ngayong taon, mamaya alamin na natin ang iba't ibang luto ng Valenciana na kilalang kilala dito sa General Trias. Ano ba yung mga sahog na nilalagay nila dyan at kilalang kilala sila? Iisa-isahin natin yan. At makikisa daw ako sa kanilang tinatawag na boodle fight o yung sama-samang pagkain nitong ang bidang-bidang Valenciana this morning. At bilang nandito na rin lang tayo sa General Trias, mamaya alamin ko na rin kung ano ba yung iba't ibang produkto na pinagmamalaki nila dito sa lugar. At aalamin din natin yung tinatawag nila na baliktanak competition kung saan makikita yung mga lumang litrato ng General Trias na pwedeng makita dito sa kanilang lugar. Nako naman, talaga very festive morning tayo dito sa kauna-unahang Valenciana Festival dito po sa General Trias. Kaya mga kapuso, tara na, samahan niyo ako at makasaya na sa kanila dito mula nga sa General Trias, Cavite. Back to studio muna! Good morning mga kachika. Heto na po ang pangbuena mano kong showbiz news featuring the Queen of Talk, Oprah Winfrey. All that you can be talaga ang drama nitong si Oprah at ginawa na nga niya ang lahat maging ang pag-akyat sa nakakalulang Sydney Harbour Bridge sa Australia. Umagang-umaga po kahapon nang ikarir ito ni Oprah kasama ang mahigit 300 audience. At doon po siya nag-ala tour guide para sa taping ng kanilang 2 special episodes. Una munang pinaalalahanan sina Oprah ng ilang safety measures bago nila simulan ang mahabang paglalakad paakyat ng bridge arc. Matapos ang ilang oras, matagumpay na rin nilang narating ang taas ng Sydney Harbour Bridge. At good news naman po tayo mula sa United Kingdom. Opisyal nang inilabas ang mga engagement photos ni na Prince William at Kate Middleton. Sa St. James Palace sa London, isinagawa ang engagement ni na Prince William at Kate noong November 25. Ang photographer ni na Prince William at Kate ay isa sa photographers din ni yumaong Princess Diana. Sa April 29, 2011, ikakasal si na Prince William at Kate sa Westminster Abbey sa London. Ganda! Congratulations, Nat. Sorry, hindi po kami makakarating. Okay. Kaya, simula na masayang isang buong linggo to, ha? Kasama #1 morning, barkadahan, dito lamang sa Unang Hirit! Regrets.